Hi guys! Welcome back to my channel, Unique's Vlog. For today's video, isi-share ko naman sa inyo kung paano kumuha ng NBI clearance. So first, open your Google account and i-type nyo lang ang NBI clearance online. So ganitong logo dapat ang makikita nyo. So dito sa data privacy, i-click nyo lang ang I agree. Then dito, ito yung advisory nila. At take note guys, ito lang ang valid IDs na pwede nyo i-present para makakuha kayo ng NBI clearance. Then nakalagay din dito sa advisory na ang company IDs and barangay clearance ay hindi accepted as unvalid IDs sa pag-process ng NBI clearance. At kung kayo naman ay halimbawa kakagraduate nyo lang, first time job seekers at first time kukuha ng NBI clearance, ay kailangan nyo mag-present ng barangay certificate. Itong barangay certificate ay isa sa requirements kung kayo ay first-time job seekers para libre lang ang pagkuha ng NBI clearance. And next, i-click nyo lang itong close. Then, dito guys, kung kayo ay nakakuha na ng NBI clearance before at kabisado nyo pa yung email at password nyo, ay pwede na kayo agad mag-login. At kung nakalimutan nyo ang password, ay mag-forget password na lang kayo. At kung kayo naman ay may lumang NBI clearance from October 16, 2016 onwards, ay pwede nyo pa yan gamitin as an renewal. Kaya kung kayo ay may mga expired na mga NBI clearance, ay wag nyong walain guys para mas mabilis ang pag-process ninyo sa pag-renew ng NBI clearance. Dahil pwede nyo ito ipa door-to-door delivery, hindi nyo na kailangan pang pumunta sa office para kunin ang NBI nyo. So kung kayo ay mag-renew ng NBI clearance, ay i-click nyo lang ang click here. At sa mga bago pa lang nakukuha ng NBI clearance, ay i-scroll nyo lang pababa at makita nyo itong register. So dito may nakalagay, do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? So kung meron, i-click nyo lang ang yes, at kung wala, i-click nyo naman ay no. So itong tutorial natin ay sa first time kumuha ng NBI clearance, so i-click natin ang no at mag-fill up na tayo ng personal information. So select your gender, click female kung babae kayo, at i-click nyo rin male kung lalaki kayo. Next is click civil status. Dito, mamili na lang kayo kung ano yung status nyo. So, i-click nyo lang ang single kung kayo naman ay single. Next naman ay birth date, kung kailan kayo pinanganak. So, i-click nyo lang ang year. Then, i-scroll and i-click nyo lang kung kailan kayo pinanganak. And click month. So, choose nyo lang yung month kung anong month kayo pinanganak. Next, click naman natin ang day. So, choose nyo naman kung anong day kayo pinanganak. So, dito, i-type or i-fill up nyo naman ang first name. Dito naman ay ang middle name. At dito ay ang last name. At syempre, ilagay nyo din ang inyong mobile number. So, dito, i-fill up nyo rin ang inyong email address. Dapat active yung email address na nilagay nyo. At dito, ilagay nyo naman ang inyong password. So, huwag nyo kalimutan ang password guys kasi mag-login tayo mamaya. At confirm password, i-copy nyo lang dito yung password na tinype nyo. So, itong may box, i-click nyo lang yan. At i-click nyo rin itong I'm not a robot. And last, click sign up. So, agad-agad guys, makatanggap agad kayo ng email ni NBI ng activate your account. So, i-click nyo lang ang activate your account. Then, mapunta agad kayo dito. Nakalagay is your account is activated. I-click nyo lang ang login. So, dahil nakapag-register na tayo ng account natin sa NBI, mag-login na tayo. Yung email at password na ni-fill up natin kanina, ay yun din ang ilagay natin dito. At kung tapos na kayo mag-login ng inyong email at password, ay i-click nyo lang ang sign in. Na tayo sa applicant information. Dito guys, i-double check nyo lang kung tama ba ang mga ni-fill up nyo kanina. At i-fill up nyo din yung mga naka-blank na information. Kailangan kasi kompleto natin ma-fill up para makapag-proceed na tayo. So dito, i-double check nyo lang or i-fill up kung naka-blank ang inyong first name, middle name, last name, gender, nickname, or other name. At syempre, i-check or i-fill up nyo na rin ang inyong civil status, birth date, year, month, and day. At next, fill up nyo naman ang birthplace. Syempre, kung saang lugar kayo pinanganak. And last, citizenship. And next, double check or fill up nyo naman ang contact details. Dito yung current address, mobile number, and email address.
And dito naman guys, kailangan natin i-fill up ang family background. Yes guys, madami talagang fill upan, need talaga natin kumplituhin kasi hindi rin tayo makapag-proceed kumuha ng NBI kung hindi complete ang details. So dito sa family background, fill up nyo lang ang father's name, father's birthplace, mother's name, and last, mother's birthplace. So dito sa last page 4, mag-fill up ulit tayo ng other information. So dito, i-click nyo lang ang education attainment. Then dito, choose lang kayo kung ano ang educational attainment nyo. Kung kayo ba ay college graduate, vocational, college level, high school graduate, at iba pa. At fill up nyo naman ang occupation, kung ano ang job profession nyo. So lagay ko lang dito, staff, o sample ko lang ito guys ha. Next is religion, so lagay nyo Christian kung kayo ay Christian naman. Next is height, then weight. Next is complexion or kulay ng kutis nyo. And last is identifying marks. Example, kung may balat or nunal ba kayo sa muka. So, after nyo i-fill up lahat ng information, ay i-click nyo lang ang Save Information. So, dito sa profile preview, i-double check nyo lang kung tama ba lahat ng finilapan nyo, applicant information, contact details, family background, and educational background. At kung tama naman ang lahat, ay i-click nyo lang ang Submit. Then, as you can see guys, the profile is successfully saved na. Then, scroll nyo lang pataas. Dito, ito na yung account nyo. So, every time na kukuha kayo ng NBI clearance, ay mag-login lang kayo. So, dapat kabisado nyo yung email and password nyo. So, ngayon, dahil may account na tayo, proceed na tayo para makakuha na ng NBI clearance. I-click nyo lang itong Apply for Clearance. Then, dito sa Type of ID, i-click nyo lang ang Select. At dito mamili lang kayo ng ID na meron kayo. So ito lang yung mga list of valid ID na tinatanggap nila. So yung pinili ko ay national ID dahil meron naman tayong national ID. Next is i-type nyo lang dito ang ID number. At after nyo mag-type ng ID number ay i-click nyo naman ang I agree. At i-click nyo lang ang close. Then dito guys, i-click nyo lang ang select branch. Mamili lang kayo ng NBI branches kung saan kayo mas malapit or saan nyo gusto kumuha ng NBI clearance. So, ito yung pinili ko, Ali Mall Araneta Center kasi medyo malapit lang ako dito. Then, dito guys, sa mga naka-highlight na blue, dito nyo makikita ang mga available or vacant date na pwede kayong mag-pick up ng NBI clearance nyo. So, example guys, ito, July 22 ng morning, may available pa na slots na 150. At kung ayaw nyo naman ng morning, ay may nakalagay naman dito sa baba na PM. Kung gusto nyo naman ng hapon mag-pick up. At may nakalagay na 203 na slots available. So, mamili lang kayo dyan guys kung what date nyo gusto mag-pick up ng NBI clearance nyo. Then, after nyo mamili ng date, i-scroll nyo lang pababa, makikita nyo dito, ito yung amount na babayaran natin sa ating NBI clearance na 130 pesos. So, dito naman sa baba, pwede kayong mamili kung anong mode of payments na gagamitin nyo. Kung bank over the counter, online bank, cash payments, EasyPay, 7-Eleven, Visa Mastercard, GCash, PayMaya, and ShopeePay. So, example, kung pinili nyo ay GCash, i-click nyo lang itong Proceed to Payment. So, para makapagbayad tayo, kailangan natin itong reference number. Itong reference number na ito magagamit natin kung magbabayad tayo through online. Then, as you can see guys, ang NBI clearance natin ay 130 pesos at ang system fee or transaction fee ni GCash ay 30 pesos. Total of 160 pesos. At i-click nyo lang ang accept. Then, i-click naman natin ang transactions. So, dito natin makikita ang ating transaction at nandito din ang ating reference number. At kung magbago naman ang isip nyo, example, gusto nyo i-cancel ang pagkuha ng NBI clearance, ay i-click nyo lang ang cancel. So, ngayon guys, kung gusto nyo naman i-proceed ang payment sa GCash dahil may reference number na tayo, mag-proceed payments na tayo sa ating GCash. So, i-click nyo lang ang GCash apps nyo. At pag nakapag-login na tayo, i-click nyo naman ang bills. At i-click nyo naman ang government. Then, dito sa mga billers, scroll nyo lang pababa, hanapin nyo lang ang NBI. So, i-click lang natin ang NBI. At ilagay lang natin ang amount na 130 pesos.
At dito, ilagay nyo lang ang reference number, contact number, and email address. At i-click nyo lang ang next, and click no just pay bill, and click next. So, ganun lang guys kung paano makakuha ng inyong NBI clearance online. So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Please like and subscribe Unique's Vlog. Thank you for watching!